Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana POV. Habang naglalakad ako papunta sa may principal's office, ay nakita kong asawa ko na palabas na ngayon sa pintuan ng office. Nagmamadali naman ako lumapit sa kanya. Alam ko na hindi siya okay dahil super seryoso niya. What happened? Tanong ko sa kanya dahil nag-aalala ko. Nothing love, nag-usap lang kami. Sagot niya sa akin at lumambot ng ekspresyon ng mukha niya. Mukhang hindi na siya galit ngayon. Wait lang, kakausapin ko lang si... No need, nag-usap na kami. Tara na, umuwi na tayo. Sabi niya sa akin at hinilan na ako para umalis. Sure ka ba na okay lang ang lahat? Tanong ko sa kanya. Yes po, okay lang ang lahat kaya tayo na. Sabi niya at siya na mismo nagdala ng bag ko at ng mga damit ko. Ako na magdadala nito, hindi naman kailangan. Nahihiya ka ba? Nag-aalala ka ba sa sasabihin nila? Tanong niya sa akin. Hindi, ayaw ko lang na. Hindi naman pala, kaya hayaan mo na ako magdala nito. Mabigat pala to, sabi niya sa akin. Okay, pero magaan lang naman yan. Pagkatama na sabi ko at hinayaan ko na lang siya. Habang naglalakad kami ay ramdam ko ang tingin sa akin ng mga taong nandito. Alam ko na nakatingin na naman sa akin ang mga co-teachers ko. Alam ko na nagtataka sila dahil kasama ko na naman ito. Nakasama ko na naman ng asawa ko. Alam ng lahat na single pa ako maliban sa principal at sa isang co-teacher ko. Nalumipat na ng ibang school dahil nag-asawa na. Maliban sa kanila ay wala na. Nakasunod lang ako sa asawa ko dahil ayaw ko nang tumingin sa kanila. Nang makarating kami sa tapat ng sasakyan niya ay pinagbuksan niya ako ng pintuan para makapasok ako. Nilagay niya rin sa backseat ang mga gamit ko. Umikot siya sa may driver's seat at sa pagsara ng pintuan ay hinalikan niya kagad ang labi ko. Mabuti na lang talaga at fully tinted itong sasakyan niya kaya hindi alam ng mga tao sa labas ang ginagawa naming dalawa. Sobrang mapusok ang paraan ng halik niya sa akin. May kasamang panggigigil. Nang tumigil siya ay hinalikan niya ako sa noo. Uwi na tayo, sabi niya sa akin at pinaandara niya na ang sasakyan niya. At tulad ng ginawa niya kaninang umaga, ay hawak na naman niya ang kamay ko habang nagmamaneho siya. Pareho kaming dalawa na tahimik. Kaya nagsalita na ako para naman hindi kami mabingi sa katahimikan dahil wala yatang may gusto na magsalita. Mukhang may iniisip siya na ayaw niya lang sabihin sa akin. Love, sorry, sabi ko sa kanya dahil alam ko na nag-iisip siya ngayon. It's okay love, hindi mo kailangan na mag-sorry sa akin. Sabi niya sa akin. Alam ko na ayaw mong kinakausap ko siya pero siya ang... Alam ko naman yun. Principal siya talagang mag-uusap kayo sa ayaw o gusto ko. Nagsiselos lang talaga ako dahil alam ko na may gusto siya sa'yo. Sabi niya sa akin. Wala ka namang dapat na ikaselos. Kahit na alam ko na may gusto siya sa akin ay hindi ay... Wala pa rin siyang pag-asa sa akin dahil may asawa na akong gwapo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Para naman humupa ng selos na nararamdaman niya. Gwapo? Ako? Opo, ikaw po ang pinakagwapo sa lahat. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Dapat lang na ako lang ang gwapo sa mga mata mo. Papatayin ko kapag may iba pa. Sabi niya sa akin. Love, hindi magandang biro yan. Saway ko sa kanya dahil ayaw ko sa sinabi niya. Hindi naman ako nagbibiro. Sabi pa niya kaya binawi ko ng kamay ko sa kanya. Hindi mo dapat sinasabi ang mga salitang yan. Hindi maganda sa pandinig at hindi magandang gawain, sabi ko sa kanya dahil bigla na lang akong nainis. Sorry po, nagbibiro lang talaga ako. Sorry love, sabi niya at muli niyang hinawakan ng kamay ko. Hinalikan niya rin ito. Sorry po, hindi na mauulit, sabi niya sa akin pero hindi ako nagsalita. Naiinis kasi talaga ako sa kanya. Ayaw ko na maging bayolente siya nang dahil lang sa akin. Walang dahilan para manakit siya ng iba ng dahil lang sa akin. Hindi ko gusto na ganun siya dahil para sa akin, mas mabuti nang magkaroon kami ng tiwala sa isa't isa. Galit ka ba? Tanong niya sa akin. Wala ka bang tiwala sa akin? Malungkot na tanong ko sa kanya. Meron, malaki. Sobrang laki ng tiwala ko sa'yo.
sagot niya sa akin. Malaki ng tiwala ko sa'yo kaya sana wag mong sirain, sabi ko sa kanya. We will make this work, sabi niya sa akin. Dapat lang, binigay ko na kaya sa'yo ang lahat, sabi ko sa kanya sabay irap ko sa kanya pero tumawa lang siya. Love, wag kang masyadong makipag-close kay mommy ha. Kasi parang nahahawa ka na sa kanya. Mahirap na, baka maging maldita ka na rin. Sabi niya sa akin. Isusumbong kita sa kanya, love. Wag mong gawin yan dahil sineseryoso niyang ganyan. Baka magalit talaga siya sa akin. Sabi niya sa akin kaya tumawa na lang ako. Muntik na kaming magkatampuhan dalawa pero alam rin talaga niya kung paano kunin ang loob ko. Para hindi ako mainis sa kanya, siguro kailangan ko lang din talaga na intindihin ng mga lalaki. Likas na talaga siguro sa kanilang pagiging seloso. Hindi ko pa alam kung ganun din ba ako dahil wala pa namang babaeng umaaligid sa kanya. Mahal na kaya niya ako? Yung totoong mahal? Tanong ko bigla sa sarili ko dahil bakit siya magseselos kung hindi? Pero marami pa rin akong tanong at isa na ditong baka ako lang ang nag-iisip ng ganito. Pagdating namin sa bahay ay naninibago ako dahil walang sumalubong sa akin. Walang tea na lumabas para salubungin ako, kaya naman nagtataka ako. Nakita ko si Manang kaya naman lumapit ako sa kanya para magtanong. Manang, nasan po si Tin? Tanong ko sa kanya. Nasa room niya iha, sagot niya sa akin. Okay po, nakangiti na sabi ko at lumapit na ako sa asawa ko. Mauna na ako sa itaas, love. Paalam ko sa asawa ko dahil pupuntahan ko si Tin. Okay, love. Nakangiti na sabi ni Colton dahil nag-uusap pa sila ng isang driver dito sa bahay. Mabilis akong umakyat at hindi ako dumiretso sa room namin kung hindi sa room ni Tin. Gusto kong masagot ang tanong na nasa isipan ko ngayon, kung bakit ba hindi siya bumaba kanina. Alam ko na may kakaiba at may mali. Kumatok na muna ako pero walang sumasagot kaya naman, pumasok na ako dahil hindi naman nakalak ang room niya. Tin, baby, tawag ko sa kanya. Mommy? Yes, baby, si mami to. Bakit naman ang dilim ng room mo? What happened? Tanong ko sa kanya dahil nakapatay ang lahat ng ilaw, kahit pang lampshade niya ay nakapatay din. Wala po, sagot niya sa akin na halatang umiiyak siya kaya naman binuksan kong ilaw at nakita ko siya na nakahiga sa kama niya. Nakatalukbong din siya ng kumot kaya lumapit na ako sa kanya. Umupo ako sa tabi niya. Baby, pwede mo pong sabihin kay mommy ang problema mo? May masakit ba sa'yo? Anong nararamdaman mo? Tanong ko sa kanya. Sad po ako, sagot niya sa akin. Bakit po? Kasi po wala akong kasama bukas sa activity namin sa school. May event po kasi mommy, sagot niya sa akin. Paano mo nasabing wala? Tanong ko sa kanya at inalis kong kumot na nakatakip sa kanya. Nakita ko na umiiyak siya kaya naman naawa ako sa kanya. Tama nga ako, may nangyari sa kanya. Kaya hindi siya bumababa kanina. Ayaw niya sigurong makita namin siya na umiiyak. Baby, kasi po busy po kayo ni Daddy. Ayaw ko po nang dahil sa akin ay. Opo, busy kami pero pwede mo pa rin sabihin sa amin na may program sa school. Pupunta po kami ng daddy mo, sabi ko sa kanya. Talaga po? Opo, nakangiti na sabi ko sa kanya. Pero paano po mga students mo po? Tanong niya sa akin. Huwag mo po muna silang isipin. Ang mahalaga makapunta tayo doon sa school mo bukas, sabi ko sa kanya. Thank you po, Mommy. Sa totoo lang po ay sobrang sad ko po dahil ako lang pong walang parents doon. Last year po hindi ko sinabi kay Daddy, kaya hindi po ako pumunta. Akala ko po ganun ulit ngayong taon, sabi niya sa akin. Next time ay sabihin mo na sa amin ng Daddy mo. Para naman alam namin, nakangiti na sabi ko sa kanya. Opo, Mommy, sabi niya at niyakap niya ako. Hinalikan ko siya sa buhok dahil naintindihan ko siya. Ramdam ko rin kasi ang lungkot na nararamdaman niya noong nag-aaral din ako. Lalo na kapag family day, ay kami lang niyayang lagi magkasama. Supportive ang daddy ko at active siya pero minsan, dahil sa company matters ay may mga pagkakataon na wala siya sa mga program at events sa school. Naiintindihan ko naman dahil alam ko na mahalaga ang trabaho niya. Kaya ngayon na magulang na ako ay gagawa ko ng paraan para lang makapunta ako sa event ni Tin. Ayaw ko na maramdaman niya na hindi siya mahalaga. Ngayon na tinanggap ko na siya sa buhay ko ay gagawin ko lahat para mabigyan siya ng buong pamilya. Gagampanan ng pagiging nanay ko at para maging masaya rin si Tin. Nag-usap pa kaming dalawa hanggang sa nagpaalam na ako sa kanya
Nalilipat na ako sa room namin ng daddy niya. Kailangan ko na rin kasing magbihis ng damit ko. Pagpasok ko sa loob ng room namin ay nagbihis ng asawa ko. Love, absent ka bukas, sabi ko sa kanya. Bakit love? Tanong niyo sa akin na halatang nagtataka. Pumunta tayo sa school event ni Tin. May event sila? Bakit hindi niyo sinabi? Ayaw nga sana niyang sabihin dahil busy daw tayo. Pwede akong umabsent pero ikaw, pwede ka ba? Tanong niya sa akin dahil alam kong iniisip niyang trabaho ko. Lalo na ako ang taong ayaw umabsent kapag hindi naman kailangan. Pupunta po ako, tatawagan ko mamayang principal, magpapaalam ako sa kanya. Sabi ko sa kanya. Okay love. Alam ko na matutuwa si Tin kapag kompleto tayo bukas. Thank you love. Alam ko na busy ka sa trabaho mo pero talagang binigyan mo ng time si Tin. Sabi niya sa akin at niyakap niya ako. Ako ang mommy niya kaya dapat lang nabigyan ko siya ng time. Sagot ko sa kanya. Thank you pa rin. I really appreciate it. Sabi niya sa akin. No need to thank me love. Ayaw ko lang talaga na maramdaman ni Tin na hindi anak ang turing natin sa kanya. Ayaw ko maramdaman niya na busy tayo at wala tayong time para sa kanya. Ang swerte ko na ikaw ang naging asawa ko. Na ikaw ang naging mommy ni Tin, sabi niya sa akin. Swerte tayo na may Tin sa buhay natin, nakangiti na sabi ko sa kanya. Gawa na tayo ng little Tin. Alam ko na kahit hindi ko nakikita ang mukha niya ay nakangiti siya. Love, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ko sa kanya habang pinipigilan kong tawa ko kasi naman bigla ko lang naisip ngayon. Napanay na naman ang hawak niya sa boobs ko. What is it love? Gusto ko lang sabihin na every Friday and Saturday lang natin gagawin yun. Sabi ko sa kanya na naging dahilan para bumitaw siya sa akin. Love, bakit parang naniniwala ka na talaga kay mommy? Bakit parang ikaw na siya? Parang bata na sabi niya sa akin kaya bigla na lang akong tumawa ng malakas dahil halatang hindi talaga siya papayag sa gusto ko. Wala namang masama. Nagulat na lang ako dahil bigla na lang niya hinalikan ng leeg ko habang makulit pa rin ang kamay niya. Pinalo ko to kaya naman tumigil na siya sa ginagawa niya. Love, may pasok kasi ako. Kapag weekdays kang mapusok ay baka lagi akong absent. Lalo na hindi naman sapat sa'yo ang isang beses lang. Gusto mo talaga laging maraming beses, sabi ko sa kanya. Sobrang sarap mo kasi kaya hindi sapat sa akin ang isa lang, sagot niya sa akin. My gosh! Hindi ko talaga kayang pagiging bulgar mo, sabi ko sa kanya. Dahil kinikilabutan ako. Kinaya mo nga ako. Natatawa na sabi niya kaya pinalo kong braso niya. Dahil kung ano-ano na lang talagang sinasabi niya. Sige na, bitawan mo na ako. Magbibihis pa ako. Utos ko sa kanya. Ako na magbibihis sa'yo love. Ako na po, kaya ko na po, sabi ko sa kanya dahil halatang may binabalak na naman siya. Ako na, para hindi ka na mapagod. Kapag sinabi ko na ako na, kaya wag ka nang makulit dyan. Sabi ko sa kanya na dahilan para tumigil na siya. Paano ba naman kasi, ang kulit talaga ng lalaking ito. Masyado ka na talaga, para ka na talagang si mommy. Ang akala ko pa naman kaya ikaw ang pinili ko. Makakatakas ako sa sumpa sa akin ni daddy. Pero mukhang ganun ka rin, sa una ka lang talaga mahinhin. Sabi niya sa akin kaya naman, kumunot lalo ang noo ko. So nagsisisi ka na ako ang pinili mo? Tanong ko sa kanya. Wala akong sinabi na nagsisisi ako. Sinasabi ko lang. Hindi ko na siya hinayaan na tapusin niyang sasabihin niya dahil naglakad na ako papasok sa loob ng banyo para magbihis ng damit ko. Paglabas ko ay nakaupo siya sa kama namin. Hindi ko siya tinapunan ng tingin at lumabas na kaagad ako para pumunta sa kusina. Tumulong ako kila Manang na maghanda ng dinner namin. Hindi rin naman siya sumunod sa akin. Kaya nang matapos na kami sa pagluluto ng dinner ay umakyat na ako para puntahan si Tin sa room niya. Dahil siya na lang ang magsasabi sa daddy niya na kakain na kami. Tin, tawag ko sa kanya. Yes po, mommy. Eat na tayo ng dinner. Call mo na si daddy mo sa room namin. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Ikaw na lang po, mommy, sabi niya sa akin. Ikaw na lang po, naiinis kasi ako sa kanya. Okay po, ako na lang po, sabi ni Tin at mabilis na tumakbo palabas ng room niya. Sumunod naman ako sa kanya at nang sumilip ako sa room namin ay nakita ko na nilalambing niya ang daddy niya. Ang sweet nilang dalawa kaya naman napangiti na lang ako pero
Nang tumingin sa akin si Colton ay sumimangot agad ako. Baby, pakisabi naman sa mommy mo na huwag na siyang mainis sa akin. Mommy, huwag ka na daw pong mainis kay daddy. Pakisabi sa daddy mo na bahala siya sa buhay niya, sabi ko kay Tin. Daddy, bahala ka na raw po sa buhay mo. Ayaw ko kasi siya ang buhay ko, sabi naman niya. Mommy, ikaw raw pong buhay niya. Tsk, asik ko sa kanya. Alam niyo po, dapat po nag-uusap na lang po kayong dalawa, sabi ni Tin. Tara na sa baba, baby. Yaya ko sa kanya at sumama naman siya sa akin. Nakasunod naman ang asawa ko sa amin. Pero habang pababa kami ay nagulat na lang talaga ako dahil bigla na lang niya akong binuhat at tumakbo siya pababa ng hagdan. Si Tin naman ay todo naman sa kakatawa habang ako ay naiinis sa lalaking to. Sa dining room niya na ako diniretso at nakita ko na nagbubulungan ang mga katulong na halatang kinikilig sila. Love, hindi talaga sa'yo bagay ang maging maldita, sabi niya sa akin. Tigilan mo na ako kung gusto mo mapang makatabi sa akin mamaya. Pagbabanta ko sa kanya kaya mabilis siyang nagsipin sign sa bibig niya. Inirapan ko na lang siya at nagsimula na kaming kumain. Takot din naman pala siya na hindi siya doon makakatabi sa akin pero kinukulit niya ako. Kahit kailan talaga, ang lalaking ito'y ubod talaga siya ng kulit. After namin kumain ay umakyat na kami sa room namin. Pinilit ko pa si Tin na sa room namin matulog para naman may dahilan ako na hindi ako kulitin ng daddy niya. Tama naman kasi ang sinabi ko na hindi talaga pwede ang araw-araw dahil marami akong trabaho sa school. Kasi kapag araw-araw ay baka naman malumpo na ako. Ang lakas pa naman ng stamina niya at hindi pa siya kontento sa isang round lang. Dapat talaga may kasunod. Kaya naman hindi na ako magtataka kung bigla na lang ako mabuntis. Hawak namin ng asawa kong kamay ni Tin habang papasok kami sa loob ng school niya. Ang ganda ng school niya. Naalala ko nung elementary to high school ako ay sa international school din ako nag-aaral. Lumipat lang ako nung nag-college na ako. Good morning po. Nakangiting bati sa amin ang tingin ko ay teacher niya. Good morning, bati ko rin sa kanya. Mabuti naman po at nakarating kayo. Kahapon po kasi malungkot itong si Tin. Dahil ang akala niya hindi kayo pupunta, sabi niya. Late lang niyang sinabi sa amin, sabi ng asawa ko. Ito po ang name tag niyo po. Sabi niya at may ibinigay siya sa amin. Mommy and Daddy. May binigay rin siya kay Tin at ito naman ang ginamit niya. Family day pala ito kaya naman pala nalulungkot siya pero simula ngayon ay may kasama na siya. Hindi na siya nag-iisa dahil nandito na kami ng daddy niya. Nakatingin sa amin ng ibang parents pero hindi ko na lang ito binigyang pansin. Lalo ng atensyon lang naman nila ay sa asawa ko. Kitang-kita sa mga mata nila na humahanga sila sa kagwapuhan nito. Sino ba naman kasing hindi hahanga kung ganito kagwapo ang isa sa mga daddy dito? Are you okay, love? Tanong sa akin ng asawa ko. I'm good, nakangiti na sagot ko sa kanya. Galingan po natin, mommy, daddy, nakangiti na sabi ni Tin. Of course, sabi ni Ninong kaya napangiti na lang ako. Kukunin natin ang trophy na yan, nakangising sabi ng asawa ko kaya naman pinalo ko siya ng mahina sa braso. Why? Kasi nakakahiya ka, baka may makarinig naman, baka sabihin na mayabang ka, sabi ko sa kanya. Hayaan mo sila, mayabang naman talaga ako, nakangising sabi niya sa akin. Sira ulo, mahina na sabi ko. I'll show you love. Nakangising sabi niya at kumindat pa talaga sa akin. Nagsimula ng programa talagang busy ang lahat. Masaya at maingay ang buong paligid. Kaming tatlo ay talagang competitive kami dahil nga gusto naming manalo. At tama nga talagang asawa ko, mananalo nga kami. 2 games nang sinalihan namin at panalo pa rin kami. Nagpatuloy ang mga activity at may paraffle pa sila. Bongga rin ng mga prizes kaya naman ganado rin ng lahat na sumali. Hanggang sa bigla na lang nagsabing asawa ko na magbibigay siya ng 100,000 sa prize sa mananalo sa susunod na game. Ang lalaking ito talagang pinangalandakan niya na mayaman siya. Alam ko naman na maraming mayaman dito pero iba talaga itong asawa ko. Talagang may kayabangan nga talaga siya at hindi ko siya kayang ma-reach sa level na ito. Pero akala ko mayabang tingin sa kanya ng iba pero nalaman ko na hindi lang pala ito school ng mayaman dahil may mga scholar din sila. At ang sumali sa prize na ibinigay ng asawa ko ay mga scholar. Kung kanina ibang tingin ko sa asawa ko, bigla na lang nagbago dahil humanga ako sa kanya. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nakangiti na tanong niya sa akin. Kasi bakit ka ganyan? Ha?
Bakit ang bait mo? Tanong ko sa kanya. Mabait ba ako? Ang alam ko, masama ang tingin ng iba sa akin at baka nakalimutan mo. Mayabang ako, sabi niya sa akin. Mayabang ka nga, sabi ko na lang dahil ayaw niya na pinupuri siya. Ang pagiging gwapo lang ang tinatanggap niya na puri at wala nang iba pa. Kaya mas mabuti na hindi ko na lang siya sabihan ng mabait siya. Nakaupo kami ngayon at masayang nanonood ng mga naglalaro. Mamaya pa kasi kami sasali ulit sa mga palaro. Mommy, can I buy a cotton candy? Tanong niya sa akin. You want cotton candy? Opo, mommy. Tara, bili tayo sa labas, sabi ko sa kanya at iniwan na namin si Ninong dito. Hawak kong kamay ni Tin at hinahanap namin kung saan banda ang cotton candy. May mga nakapila kaya naman pumila na rin kami. Hanggang sa may tumabi sa amin na isa pang nanay. Ikaw ba ang stepmom ni Tin? Tanong niya sa akin. Ako po ang mommy niya. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Mommy? Hindi ba wala siyang mommy? At kung may mommy man siya, ikaw bang nang iwan sa kanya? Bumalik ka after mong iwan ng anak mo? Tanong niya sa akin na wala rin talagang preno ang bibig niya dahil hindi man lang niya naisip kung okay lang bang lumalabas sa bibig niya. Pwede po bang maghinay-hinay ka naman po sa mga sinasabi mo? May bata't hindi po maganda na ganyan ang lumalabas sa bibig mo. Hindi mo kailangan na ipagdiinan na walang mommy si Tin. Stepmom man niya ako o hindi, insensitive pa rin po ang tanong mo. Mahal ko si Tin at tunay na anak ang turing ko sa kanya. Kaya sana, wag na kayo magsalita ng ganyan dahil may mga bata, sabi ko sa kanya. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, kaya bakit parang galit ka? May nanay man siya o wala, hindi mo na problema yon. Mas problemahin mo na lang po ang sarili mo kaysa problemahin ng ibang tao. Naiinis na ako sa kanya pero gusto ko pa rin na maging kalmado, lalo na teacher ako. Akala mo naman tunay na ina ka, kumasta, sabi niya sa akin. Anak ko siya at ipagtatanggol ko siya laban sa mga katulad mo. Sabi ko sa kanya. Dahil hindi ko palalampasin ang sinabi niya. Sure naman ako na pera lang ang habol mo sa daddy niya. Ang bata mo pa kasing tignan. Baka nga minor de edad ka pa. Gold digger. Sabi niya sa akin kaya hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Excuse me, anong sabi mo? Tanong ng asawa ko na sumunod pala sa amin. Wala po Mr. Samaniego. Nautal na sabi niya. Daddy, she said that mommy is a gold digger. Si Tina mismo nagsumbong sa asawa ko. Mr. Samaniego, sorry po, nagtatanong lang naman po ako kaya lang kasi ang asawa mo medyo bastos. Talagang sinisiraan mo pang asawa ko, Mrs. Leon. Tiimbag ang nasambit ni Colton. Hindi po. Pakisabi sa asawa mo na kinakancel ko ng lahat ng kontrata na meron kami. Sabi ni Ninong at hinila niya na kami ni Tin para umalis. Love, wait. Why? Yung cotton candy ni Tin, sabi ko sa kanya. It's okay po, mommy. Wag na. Bumalik ako dahil bibilang ko pa siya, kaya nga kami pumila dito para bumili eh. Mabilis naman na tumabi ang sismosang babae, kaya nakabili agad ako at bumalik ako sa magama ko. Love, next time wag ka nang. Hindi ko hayaan na may sasabihin silang hindi maganda sa inyong dalawa. Dahil hindi ko yun kayang palampasin. Sabi niya kaya nagtingin na lang kaming dalawa ni Tin dahil halatang seryoso ng asawa ko sa sinasabi niya. Pero alam ko rin na pinoprotektahan niya lang kaming dalawa. At thankful ako na siya ang asawa ko.